Magandang umaga po. Ako si Largo L. Adlawan, isang volunteer ng Kalahi. Ito'y pangalawang project ng Kalahi, Phase 1 and Phase 2. After na qualified kami as recipient of Kalahi Seeds, yung sinasabi na commonly driven, yung pinairal na yung hindi empleyado ng gobyerno ang magdala ng mga project. Na-develop kami, nag-organize kami with the aid of the staff of Kalahi. Itong project nito is single barrel box culvert. Inumpisahan namin ito nung May, natapos ng June. Ito'y na-realize nung lahat ng membro ng BDC, TWG, na ginawa for the purpose under sa programa ng Kalahi, CIDSS, Community Driven Project, ito'y na-materialize at na-implement dahil may estudyante kami na was out dito. Nagpumilit na dumaan kahit na mataas ang tubig. Kaya nakadecide ang grupo na paggawa kami ng ganito, mga bata at parents dito. At saka isa pa, nakabenefits din ito sa mga farm inputs or farm products. Yung section na ito is papuntang Luago, Sitio Luago, Barangay Malasila. Kaya nung una, yung mag-deliver, mag-double ang hauling nila dahil sa sapa na ito na hindi pwedeng daanan. Ngayon, nag-reduce na ang hauling at saka nakikita rin ng mga tao dito sa loob na malaking tulong sa kanila itong project na ito. May buntag sa tanan, ako si Nunong Dano, isa ako sa mga beneficiaries nga naka-gadagaagi diri sa box culvert diri sa Barangay Malasila, Pakilala, North Cotabato. Sa wala pang box culvert kilang nahimo, na sila gamay nga tulay, kung mubaha, mo overflow siya. So ang mga katawhan, ang mga estudyante nga nag-eskwela, dili jud makatabok. So sa karon sa akong nakita, ngayon ako pasabol na siya. Daghang salamat sa DSWD nga ila po ding nakita nga proyekto nga amo yung kinanglanon diri sa amo ang barangay sa Malaysia nga sama sa ini nga box culvert. Daghang salamat sa DSWD Kalahi nga nagbugna ni ini nga amo ang box culvert. Ang nakapagbigay ng interes sa akin to be volunteer of Kalahi is nakita ko talaga na itong Kalahi Seeds, iba ang approach. Galing talaga sa baba. Silang nag-identify ng problema at saka ano ang probable solution at saka prioritization ng solution sa mga problema. Ako si Rosalinda Diego. Ako kay may pasalamat sa Kalahi Seeds nga nagahinan mi sa among adolescent room. Ug nagpasalamat pud mi kay Mr. Adlawan as a chairman nga siya gyud ang nagdani sa amoa. Si Dolores Salariosa, 17 years in service as a volunteer sa Kalahi Seeds. Kami sa Taga-Health nagapasalamat sa Kalahi Seeds kay naami adolescent room. Nagapasalamat mi sa Timog Council o sa BDC, TWG nga gipanguluhan nila Largo Adlawan sa pag-implementar sa kini nga proyekto. Ang karanasan ko na bilang nakadlang sa pag-implement ng Kalahi Seeds na project is yung pagkumbinsi ko ng mga tao na parang gina-challenge talaga kami na makatapos kaya kayo with your group na kulang ng suporta ng technical tulad ng DPWH or anumang agency na nag-implement ng mga infra project. So that was a very challenging for our part na makumbinsi yung mga membro ko o
or kabuluntir ko na makaya natin ito. So yun ang pinaka-challenge sa akin na how to convince the group na yung binibigay na task sa amin is kakayanin namin. Ang pinakabuluhang pangyayari as volunteer is yung satisfaction ng end users na parang hindi sila nakapaniwala na ang grupo namin makapa-implement ng ganito na mas mabilis, kung sa quality-wise mas maganda pa rin. So, parang hindi talaga nila mapag-compare yung tatakbuhan ng project na ang nag-manage is end user mismo. Ang kalahi nakatulong talaga sa mga end users at na-feel nila na yung ginagawa ng kalahi is direct to the point na pangangailangan nila, nasagot yung mga problema nila. Pero yung binigay ng kalahi ngayon, talagang sagot ng pangangailangan nila. Ito ang comparative na na sa bandang huli makita nila nga effective ang project ng Kalahi Seeds. Ang kasanayan na ibinigay sa amin sa mga training, kumpleto ang binibigay ng kalahi. Unang-una, yung mga grupo ko walang alam kung paano mag-conduct ng bidding, paano maisagawa ang mga canvas na independently nagawa sa bawat grupo. Yung monitoring ang pinaka-importante, at saka yung supervision din. Kami nakatulong sa implementor. Ang epekto ng pagiging volunteer ko ng kalahi sa pamilya ko at sa mga tao, unang-una, malaking epekto sa mga tao na nakakita kung gaanong tulong na nagawa namin. Ang respeto nila sa akin is lalong lumalakas. Parang naihalay ako sa kanila na as elected leader of the barangay or municipality. Then sa pamilya ko, at least nakita ko rin na tuwing halimbawa na may mga pasasalamat or award na matatanggap ko, parang pride din sa pamilya na okay lang pala. Ang papa ko ganito ang ginagawa, volunteer, pero nakagawa ng maayos or nakapagbigay na magandang serbisyo sa end user o community as well. Ang gusto kong maibigay na mensahe sa gustong mag-volunteer ng kalahi, kailangan talaga na determination, pasensya, at saka yung talagang when you call it volunteer, wala ka ng ibang intensyon, ang pagtulong, ang pag-share ng idea or knowledge mo. Ako'y nagpapasalamat sa lahat na tumutulong from Kalahi Seeds family with the BLGU, the LGU, pagkatapos yung mga kasamahan ko sa grupo na plainly or at last satisfactorily na ipatupad namin ang project na walang sabit or maganda ang performance. Kung meron pa man nagprograma na kasintulad ng Kalahi, with the hope na ma-implement mas better pa